Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw ngayon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang tagatupad sa pangako niyang sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, makikita po natin ang dalawang pwede natin ipagkumpara. Si Maria at si Eva. At kung paanong si Maria ay nakakanta ng kagalakan, no? Itong sikat na Magnificat, isa sa tatlong canticle sa Gospel ni Luke. At ito yung nagpahayag ang kanyang puso ng kagalakan dahil sa mabuting nagawa ng Diyos sa kanya at siya ay napakanta ng papuri at pasasalamat. Kung titignan po natin ang comparison ng dalawang ito, halimbawa, si Eva ay ganun din. May nag-alok kay Eva nung sa libro ng Genesis, kung alam natin, matatandaan natin ang storya, nag-alok kay Eva ng mansanas sa pangako na siya ay magiging kagaya ng Diyos, magiging Diyos. At dahil sa resultang ito ng kanyang pagsuway sa kalooban ng Diyos na huwag kainin, no? ang prutas na ipinagbawal ng Diyos, sila ay nagkasala at napatapon at napaalis sa paraiso. Samantalang kay Maria, may nagpahayag din ang Anghel Gabriel kay Maria. At ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi upang maging kagaya ng Diyos, kundi maging kasangkapan at maging instrumento ng Diyos sa kanyang planong kaligtasan. At maganda ang sagot ni Maria, mangyari nawa sa akin ang sinasabi mo, ako'y alipin ng Panginoon. Ang isang kasalanan na simula't simula pa na pumasok sa sangkatauhan ay yung pride, the sin of pride, entered into the world. Because from the very beginning of Eve, while Mary, as a comparison to Eve, is a woman of virtue. And what kind of virtue? The virtue of humility. Kaya nga sa kanyang kababaang loob, inangat siya ng Diyos, biniyayaan ng Diyos, at nare-recognize ni Maria ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang pagiging mapapagkumbaba. Kaya ang puso niya ay nagpuri ng pasasalamat. Pag ang tao ay mapagpakumbaba, nare-recognize niya ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Natanggap niya na wala siyang magagawa at wala siyang kakayahan upang malagpasan ang mga bagay-bagay dito sa mundo nang sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling kakayanan. Samantalang si Eva, inisip niya na kapag nagawa niya ang bagay na ito, magiging kagaya niya ang Diyos. At siya mismo ay magiging Diyosa. At ano pa ang pangangailangan niya tungkol sa Diyos? Kapag tayo ay nagmamataas, mas lalo tayong ibababa. Pag tayo ay nagmamataas, hindi natin makikita ang kagandahang loob ng Diyos. Yan ang sakit natin ngayon sa kontemporaryong na ating buhay.
We feel so entitled of everything. We think yung mga bagay, yung mga posisyon na meron tayo, ang trabahong meron tayo, yan ay entitled tayo at dapat lang, nasa atin yan. Kasi pinaghirapan ko yan eh. Ganun ang mentality natin. No? Nakasasabihin natin, dapat lang. No? Dapat talagang ibigay sa akin to. Dapat talagang ganito ang pag-asikaso sa akin. Napaka-basic naman yan, di ba? Minsan, ayaw nating pumila. Pag nakita nating mahaba ang pila, anong gusto natin? Sumingit. O gagamitin natin ang ating titulo. Gagamitin natin kung sino-sinong tao. No? Magpapakilala tayo. Feeling entitlement. It's a sin of pride. No? Sa ganyan mga malilit na bagay, it's a sign of egoism. An I na naging sentro na ng lahat ay ang ako. The letter I. Egoistic personality. Egoistic society. Kaya ano nagiging resulta nito? Dahil lahat tayo nagmamataas, wala magpakumbaba, ay nagkakaaway-away. Dahil ang pakiramdam natin, entitled ako dito. Karapatan ko to. Dapat sa akin to. At nakakalimutan natin na sa totoo lang buhay, wala naman tayong lahat may pagmamalaki. Ano ba naman ang pagmamalaki natin? Lahat naman tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay magiging abo. Lahat tayo nagsimula sa putik. Ano ang ating may pagmamalaki? Gaano man tayo kayaman, kataas ang ating posisyon ngayon, bukas makalawa kung bawian tayo ng hingnasan, mapupunta, anong mangyayari? Wala. Yan ang kasalanan din ni Eva. Yan din ang naging attitude ni Eva. Samantalang si Maria, alam niya na siya isang nilikha lamang. Hindi sa kanya nakasentro ang kalawakan, ang universe. Hindi siya mas mataas pa kung kanino man. Siya isang abang alipin ng Diyos. At dahil sa kanyang kababaang loob, nare-recognize niya, nakikilala niya, nakikita niya ang kagandahang loob ng Diyos. Na kung wala ang Diyos, wala din siya. At anong naging kapalit? Inangat ng Diyos si Maria. Inelevate ng Diyos si Maria. Naging mapalad si Maria. At dahil sa kanyang kababaang loob, nare-recognize niya ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanya, na hindi niya makakamit kung wala ang Diyos, siya ay kumanta ng papuri ng pasasalamat. Siya ay natuwa sa galak. Kapag tayo ay ma-pride, ma-ego, feeling natin entitled tayo, pakiramdam din natin, lagi tayong kapos. Pakiramdam natin, lagi tayong mauubusan. Paano? Dahil ang inaasahan lang natin ay ang ating sariling kakayanan. Pero kung tayo ay mapagkumbaba at alam natin na ang lahat ay nasa kamay ng Diyos at wala naman tayong magagawa, at tayo nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, hindi tayo takot maubusan. Kasi andyan yung providence ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay tapat, simula't sa simula hanggang sa ating panahon. Ang Diyos ay hindi nagkukulang na tayo'y bigyan ng mga bagay na kakailanganin natin. Kahit na ito'y sa pang-araw-araw na makaraos tayo. Kaya ngayon ang panalangin din natin, di ba? Sa Ama namin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. The providential goodness of God to provide for us every day. Yung pagsuko natin sa Diyos ng pang-araw-araw natin. Kapag tayo ay may kababaang loob kagaya ni Maria, ipagpapasalamat natin ang pang-araw-araw na biyayang ibinibigay sa atin. Pero kung tayo ay mapagmataas, isipin natin ang pang-araw-araw na yon ay kapos pa. Kaya nga ang tanong, ano ang puso natin? Ito ba'y pusong mapagmataas, feeling entitled, na ang ginagawang sentro ay ang kanyang sarili? O may puso tayong mapagpakumbaba, na kinikilala ang ating kahinaan at ang kagandahan ng loob ng Diyos, na tayo ay makapagpapasalamat sa kaaraw-araw na regalong biyayang ibinibigay niya. Nawa sana maging kagaya tayo ni Maria. We are able to develop the virtue of humility. The virtue of humility that is anchored in the providence of God. The providence that will enable us to be thankful to the generosity of God in the meager things that we receive every day. Because we know for certain we are nothing but creatures.
and we cannot do anything without God. Only God can elevate us into a level that we are able to praise Him and be with Him in paradise. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama, siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Ating itugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papagyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan, upang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon at manunubos. Amen. Amen.
Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay na sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang namin ito kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin, Amang Banal, sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Bininghasik sa mabuting lupa, alalaon baga, bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay, agad at may kusa, tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Berhe ng kaisasay, o poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay nialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.